6 na oras mula nang makaalis sa Quirino Grandstand, nasa Arlegui Street na po ang andas ng itim na Nazareno. Libo-libong deboto ang nakiisa sa pagbabalik ng tradisyon. 2020 ang huling traslasyon bago ngayong taon. Ang sinasabing pinakamatagal na traslasyon, inabot ng lagpas 22 oras. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa mga pinakasariwang balita tungkol sa traslasyon. Patuloy pa rin pong nakatutok ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa pinakasariwang balita. Kaugnay pa rin po sa traslasyon ng itim na Nazareno. Mula rito sa Quiapo Church, live ko pong ihahatid ang sitwasyon ng mga deboto na naghihintay sa loob at labas ng simbahan para sa pagbabalik ng andas. Bukod sa bagong andas, marami tayong napansing pagbabago ngayong traslasyon 2024. Tulad dito sa Plaza Miranda na kontrolado ang pasok ng mga deboto kaya hindi naman talaga super crowded itong harapan ng simbahan ng Quiapo. Pero dahil ngayon at balik na nga ang mismong traslasyon matapos ang pandemya, balik din yung mga dating eksena. Matapos dumalo sa misa sa Quirino Grandstand, nauna na sa mga daraanan ng prosesyon ang ilang deboto. Marami sa kanila sinamantala ang pagkakataon para makapagpahinga, lalo pat karamihan sa kanila kahapon pa nasa Quirino Grandstand hanggang kaninang madaling araw bago umalis yung andas. At bagaman nakiusap na ang pamunuan ng simbahan na huwag nang isama ang mga lilit na anak, hindi nito napigilan ng marami tulad ni Jewel Magdaluyo na dala ang anak na si Andrea Clarice na nag-iisang taon nitong nakaraang December 25. Matagal na raw siyang deboto ng Poong Itim na Nazareno. Narinig naman daw niya ang panawagan na huwag nang isama ang mga maliliit na anak dahil sa dami ng mga tao, pero tinitiyak naman daw niyang ligtas sila na nag-iisang anak. Narito ang pahayag ni Jewel. Bakit yung sinama mo pa rin ba yung anak niyo? Kasi minsan lang to, tsaka isang beses lang sa isang taon, magiging masaya yung anak. Piniling niyo po ba siya sa poon? Opo. Ilang taon ho kayong walang anak? 7 years kami nagsama, so eto lang ngayon lang kami nagkaroon ng anak. Isang taon na siya. Paano yung sinasabi na sana wag na magdala ng bata? Hindi rin. Minsan lang yan Samantala, hindi po bababa sa 70 taong humingi ng atensyong medikal sa gitna ng isinasagawang traslasyon. At live mula sa Quirino Grandstand, detalye tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Sa umpisa pa lang ng posisyon dito sa Quirino Grandstand kaninang madaling araw may mga hinimatay na agad at meron pang nabagok ang ulo matapos nilang subukang sumampa sa andas. Idineklarang red tag ang lalaking ito. Ibig sabihin malubha ang kanyang kondisyon. Nabagok daw kasi ang ulo matapos mahulog sa puno nang subukang sumampas sa andas kahit bawal. Nabagsak. Wala 2 minutes pa o 3 minutes. Parating kami, nilagsabi. Masama daw pagkabagsak? Oo, masama yung abatok. Walang malay ang lalaki at hinihinalang nabalian ng buto. Kaya matapos siyang kabitan ng C-collar, isinugod na agad siya sa ospital ng Maynila. Maya-maya lang isang babaeng deboto naman ang itinatakbo ng mga rescuer. Hinimatay raw ito matapos humawak sa lubid ng andas at naipit sa dagat ng mga deboto. Nakahawak naman sa lubid, kaya lang nung palabas na hindi na makalabas. Mahirap puminya. Ano ba ang pakiramdam doon? Sobrang init, siyempre walang hangin. May isa ring lalaki na nabubog sa umpisa pa lang ng prosesyon. Ano yan? Makakasama ka pa ba sa prosesyon? Oo, makasama po. Kahit may sugat ka? Ano na po ito, pampamanata na po ito. Buti na lang may mga roving rescue team na sumisiksik sa dagat ng mga deboto para umalalay sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. Kahit pa sila rin ay pwedeng masaktan. May masasaktan at may masasaktan din. Handa kayo doon? Yes sir, handa kami doon. Devotion, passion, and compassion to. Sama-sama na to sir. Sabi ng mga rescue group, mas kaunti ang mga nasaktan ngayon dahil siguro ipinagbawal na ang pagsampa sa andas kaya naging mas mabilis din ang andar nito. Alas 4:55 ngayon, 10 minuto pa lang mula nung umalis yung andas mula doon sa Quirino Grandstand. Pero nakaliko na po ito ngayon dito sa may area ng Manila Hotel. Kung ikukumpara ng mga nakaraang traslasyon, mas mabilis po yung usad ng andas ngayon taon. Si Amang nakapunas daw agad ng panyo sa unang usad pa lang ng andas. At talagang mahirap ang huminga doon. Ano talaga, sakripisyo lang talaga kasi gusto natin makita si Jesus, kaya lumapit ako.
Rafi, batay sa Emergency Rescue Association, 96 na katao ang binigyan nila ng atensyong medikal dito po sa Quirino Grandstand. Isa lang yung dinala sa ospital, yung po yung lalaki na bagok ang ulo matapos subukang sumampa sa andas. Yung MMDA naman po ay nakapagtala ng 106 na humingi ng atensyong medikal, pero karamihan dito ay mga nahilo lang daw o di kaya nagpa-check ng kanilang blood pressure. Iilan lang yung naitala nilang nasugatan dito sa prosesyon. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Jonathan Anda. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.